Minsan, kapag naglalakad ang isang Pilipinong doktor sa isang ospital ng unibersidad sa Amerika, makikita mong may mga nakatingin sa kanya ng may paghamak. Lalo na ang pangunahing tauhan natin ngayon ay isang Amerikanang nurse na may matinding kumpiyansa sa kanyang sariling kakayahan at sa sistema ng medisina ng Amerika. Sinabi na ng lumitaw ang Pilipinong doktor sa isang emergency na sitwasyon, ipinagwalang bahala siya ng nurse sa kabila ng kanyang propesyon. Kahit na tinanong siya ng mga kasamahan kung sigurado ka ba, nanatili siyang buong kumpiyansa. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos noon, sinasabing napilitan siyang isantabi ang kanyang pagmamataas at lahat at ibaba ang kanyang palda sa harap ng Pilipinong lalaki. Ano kaya ang nangyari? Ang pag-subscribe at pag-like ay isang malaking tulong sa aming channel. Ang pangalan ko ay Marison Brooks. Isa akong nurse na nagtatrabaho sa surgical ward ng New York Medical Center. Nagtapos ako bilang valedictorian sa Stanford School of Nursing at mula pa noong aking mga taon sa kolehiyo, pinupuri na ako ng mga propesor bilang isang ipinanganak na nurse. Agad akong na-recruit sa ospital na ito pagkatapos kong magtapos. At ito na ang aking 3 taon, ngunit wala pang nagduda sa aking kakayahan. Ang rate ng muling pag-ospital ng mga pasyente na aking inasikaso ay 30% na mas mababa kaysa sa average ng ward at palagi akong nasa top 5% sa satisfaction survey ng pasyente. Kinikilala ang aking kakayahan, lalo na sa pamamahala pagkatapos ng komplikadong operasyon at sa pag-aalaga ng mga kritikal na pasyente. Ang chief physician mismo ay ipinakilala ako bilang pride ng ating ospital sa mga kumperensya na aking dinaluhan. Dahil sa mga tagumpay na ito, natural lang na isipin ko na ako ay kumakatawan sa kahusayan ng sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng Amerika. Ngunit, sa totoo lang, mayroon akong isang problema. Ang aking pananaw sa mga medikal na propesyonal na galing sa ibang bansa. Lalo na kapag nakakakita ako ng mga doktor o nurse na Asyano, hindi ko namamalayan na sumisimangot ang aking mukha at madalas akong nagdududa sa kanilang pagpapasya at kakayahan. Ang ganitong pag-iisip ay nagsimula 1 taon na ang nakalipas. May isang residenteng doktor mula sa India na nagkamali sa pagkwenta ng dosage ng gamot ng pasyente na muntik nang magdulot ng malaking aksidente. Mula noon, nabuo sa akin ang ideya na kailangan talagang magkaroon ng American education. Siyempre, nagkakamali rin ang mga Amerikanong doktor, ngunit sa hindi malamang dahilan, ang mga pagkakamali lang ng mga medikal na propesyonal na galing sa ibang bansa ang matagal na nananatili sa aking alaala. Kahit sa cafeteria, palagi akong nakaupo lamang sa mga kasamahan kong Amerikano. Kapag nakikita ko ang mga Asyanong medical na propesyonal na nagtitipon ng sila-sila, naiisip ko, nagtitipon talaga sila sa kanilang sariling grupo. Mas lalo akong naiirita kapag nakikita ko silang nag-uusap sa kanilang katutubong wika. Nasa Amerika tayo. Bakit hindi sila magsalita ng Ingles? Ito ang pumasok sa aking isipan. Sa aming ward, mayroon kaming isang nurse na Pilipino, si Maria, at isang nurse na taga-India, si Priya. Veterana si Maria na may 20 taong karanasan. Ngunit sa tuwing tinitingnan niya ang chart ng pasyente, tinitingnan ko siya ng may pagdududa, tinitingnan ba niya talaga ng maayos. Ganito rin kapag naghahanda ng gamot si Priya. Madalas kong sinisigurado sa likod niya, baka sakaling magkamali siya sa dosage. Sa tuwing nagkakamali sila, naiisip ko sa aking puso, talagang dahil hindi sila nakapag-aral dito. Ngunit kapag ako mismo ang nagkakamali, ipinapaubaya ko ito bilang isang pagkakamali na maaaring mangyari sa kahit sino. Sa kabila ng paggamit ng ganitong double standard, hindi ko ito itinuturing na diskriminasyon. Pinangatwiranan ko lang ito bilang makatotohanang pag-aalala. Lalo na, mas malala ang aking pakikitungo kay Dr. Eduardo Kimora, isang residenteng doktor mula sa Pilipinas. Sa tuwing ipinapaliwanag niya ang kalagayan ng pasyente, madalas kong iniiwasan ang aking tingin o ipinapakita ang aking pagkabahala. Pinangatwiranan ko ang aking sarili na naiirita rin ang mga pasyente dahil hindi perpekto ang kanyang English accent. Sa katunayan, mahusay naman si Dr. Kimora sa kanyang kakayahan. Kapag nakikipag-usap ako sa mga kasamahan sa nursing station, madalas kong sinasabi, hindi ba't ang dami ng foreign doctor ngayon? Nag-aalala ang mga pasyente.
Madalas ding sumasang-ayon ang iba pang mga Amerikanong nurse sa aking sinasabi. Dahil sa mga ganitong usapan, lalo akong naging kumbinsido. Isang Lunes ng umaga, isang bagong doktor ang lumipat sa aming ward. Siya si Dr. Kenji Tanaka, isang emergency medicine specialist na mula sa Pilipinas. Matangkad siya, mga 185 cm, at may malapad na balikat, kaya't mula sa unang impresyon, iba siya sa ibang mga doktor na Asyano. Ngunit hindi siya masyadong palangiti. Ako si Kenji Tanaka. Sana magkaayos tayo. Walang emosyon ang kanyang mukha kahit noong una siyang bumati. Ang kanyang boses ay malalim at kalmado, ngunit mahirap basahin ang kanyang damdamin. Nang ipakilala sa kanya ang ward, tumango lang siya at nang tanungin kung may tanong siya, maikli siyang sumagot ng wala at agad siyang nagsimula sa kanyang trabaho. Pagkakita ko sa kanya, agad akong nakaramdam ng inis sa aking loob. May isa na namang dayuhan. Isa na namang doktor na Asyano. Pilipino naman ngayon, tingnan natin kung gaano siya katagal. Hindi ko nagustuhan ang kanyang tahimik na personalidad. Karaniwan, ang mga medikal na propesyonal sa Amerika ay masigla at pinapahalagahan ang komunikasyon, ngunit siya ay kabaligtaran. Sa unang linggo, maingat kong pinagmasdan ang bawat kilos niya. Dumating siya sa trabaho eksaktong 7 a.m. at nanatili sa ospital hanggang 9 p.m. Nagtanghalian din siya mag-isa sa cafeteria at hindi nakikisalamuha sa ibang mga doktor. Sa panahon ng rounds, sinasabi lamang niya ang mga kinakailangan at hindi nagbibiro o nagpapalitan ng mga kaswal na usapan. Ang mas kakaiba ay ang kanyang paraan ng pagtatrabaho. Karaniwan, ang ibang mga doktor ay nagbibigay lamang ng utos sa mga nurse, ngunit siya ay direktang pumupunta sa tabi ng kama ng pasyente upang suriin ang kanilang kalagayan. Ginagawa pa niya ang pagtatakip ng kumot ng pasyente at pagpuno ng baso ng tubig. Naiisip ko sa aking puso, bakit ginagawa ng doktor ang ganoon? Plano ba niyang agawin ang trabaho ng nurse? Lumipas ang unang linggo at pinagmamasdan ko ang kanyang estilo ng pagtatrabaho. Sa totoo lang, naghahanap ako ng kanyang mga pagkakamali. Ngunit sa kakaibang paraan, wala siyang kapintasan. Maingat niyang sinusuri ang chart ng pasyente at maingat din sa pagrereseta ng gamot. Gayunpaman, sa aking puso, naiisip ko, minsan lang iyan, isang Sabado ng gabi, nasa emergency room ako kasama si Dr. Kenji Tanaka. Sa totoo lang, ayaw kong makatrabaho siya. Ngunit dahil sa schedule, wala akong magawa. Ang gabi sa emergency room tuwing weekend ay palaging hindi mahuhulaan. Kailangan naming maging handa para sa lahat ng sitwasyon, mula sa mga pasyenteng lasing, mga biktima ng aksidente sa sasakyan, hanggang sa mga biglaang cardiac arrest. Medyo tahimik ang gabi hanggang 10 p.m. Ilang pasyenteng may minor injury at sakit ng tiyan lang. Si Dr. Kenji Tanaka ay tahimik pa rin, ngunit maingat niyang sinuri ang bawat pasyente. Habang pinagmamasdan ko siya, naiisip ko, tipikal na Asyano, walang kakayahang maging flexible. Gayunpaman, bandang 11:15 p.m., biglang naging tense ang emergency room. May pasyente na may hirap sa paghinga. Expected arrival time, 3 minuto. Umalingaw-ngaw ang radyo ng emergency team. Agad kong inihanda ang emergency treatment room. Sinuri ko ang oxygen supply device at inihanda ang mga gamit para sa intravenous access. Si Dr. Kenji Tanaka ay kalmado ring nagsusuot ng gown at guwantes. Lalo pang lumapit ang sirena ng ambulansya at nang bumukas ang automatikong pinto, pumasok ang mga paramedic na tulak-tulak ang stretcher na may pasyente. Isang lalaking pasyente na mukhang nasa huling bahagi ng 60s, may maputlang mukha at lilang labi. Bigla siyang nagreklamo ng hirap sa paghinga. Blood pressure 160, pulse 120, respiratory rate 28, oxygen saturation 85%, sabi ng paramedic. Habang nakikinig sa ulat, agad kong sinuotan ng oxygen mask ang pasyente. Pagkatapos ay sinigurado ko ang intravenous line gamit ang 12 gauge IV catheter. Nahihirapan siyang huminga at sinasabi, "Hindi ako makahinga." Agad lumapit si Dr. Kenji Tanaka sa pasyente at kinuha ang kanyang stethoscope. Sinuri niya ang tunog ng baga at puso. Pagkatapos ay hinawakan niya ang leeg ng pasyente upang tingnan kung may jugular venous distension.
Kinapkap din niya ang mga paa upang suriin ang edema. Magpa-x-ray tayo ngayon, utos niya, at agad na dinala ng radiologist ang portable x-ray machine. Habang kinukuhanan ng x-ray, naalala ko ang standard protocol ng aming ospital, lalaki, 60s, acute respiratory distress, mababang oxygen saturation. Sa mga sintomas na ito, 9 out of 10 ang kaso ay acute pulmonary edema. Buong kumpiyansa akong naghanda ng 40 mg ng furosemide. Ito ang standard na gamot na unang ginagamit sa mga pasyenteng may acute pulmonary edema. Ito ay isang diuretic na nag-aalis ng labis na likido sa katawan at nagpapababa ng stress sa baga. Ayon sa aking natutunan sa American Nursing, ito ang tamang solusyon. Lumabas ang resulta ng x-ray. Mayroong malabong anino sa ilalim ng magkabilang baga. Isang tipikal na finding ng pulmonary edema. Lalo akong naging kumbinsido. Doktor, handa na ang furosemide. Buong kumpiyansa kong sabi. Ngunit tinitingnan pa rin ni Dr. Kenji Tanaka ang x-ray film. Pagkatapos ay muli niyang pinagmasdan ang pasyente. Nurse, sandali lang, pinigilan ni Kenji ang aking kamay. Seryoso ang kanyang ekspresyon, ngunit kalmado pa rin ang kanyang boses. Maghanda ka ng ibang gamot, nitroglycerin. Nalito ako. Ang furosemide ang standard na gamot na unang ginagamit sa mga pasyenteng may pulmonary edema. Alam ito ng lahat ng medikal na profesional sa Amerika. Bukod dito, sa loob ng 3 taon, 12-12 beses na akong nakakita ng ganitong kaso at hindi pa ako nagkakamali kahit minsan. Doktor, hindi ba dapat furosemide muna ang ibibigay sa pasyenteng may pulmonary edema? Malinaw na makikita sa x-ray ang pulmonary edema. May pagdududa ang aking boses. Sa totoo lang, nakaramdam din ako ng inis. Kumpiyansa ako sa aking karanasan at kaalaman na naipon sa loob ng 3 taon sa Amerika. Bukod pa rito, isang Pilipinong doktor ang kausap ko. Nagduda ako kung nauunawaan niya ng tama ang sistema ng medisina ng Amerika. Tingnan mong muli ang kalagayan ng pasyente. Walang jugular venous distension at walang edema sa mga binti. At nagrereklamo siya ng sakit sa dibdib. Hindi ito simpleng pulmonary edema. Kalmado ang boses ni Dr. Kenji Tanaka, ngunit matatag. Ngunit umiling ako. Kumpiyansa ako sa aking sariling pagpapasya. Ang mas mahalaga, pakiramdam ko ay ipinagwalang bahala ang aking profesionalismo bilang isang Amerikanang nurse. Ilang beses ko na bang nakita ang ganitong kaso? Sa acute respiratory distress na may pulmonary findings sa x-ray, furosemide ang standard. Ito ang protocol ng lahat ng ospital sa Amerika. Hindi ko binitawan ang furosemide sa aking kamay. Ramdam ko ang ibang mga nurse sa paligid na nakatingin sa amin. Nag-aalala ang mukha ni Nurse Sharon at umiling si Nurse Tom. Sa ganitong sitwasyon, kung susuko ako, pakiramdam ko ay bababa ang aking autoridad. Sinabi ni Dr. Kenji Tanaka na hindi niya pinagdududahan ang aking karanasan, ngunit iginiit niya na iba ang pasyenteng ito. Sumagot ako na, nasa Amerika tayo at dapat sundin ang American Medical Standards. Nang sabihin ko iyon, nanlamig ang atmosphere sa emergency room. Tinitingnan din kami ng ibang mga medikal na profesional. Sa sandaling iyon, napagtanto kong medyo naging direkta ako, ngunit huli na ang lahat. Lalong lumala ang kalagayan ng pasyente. Bumaba sa 82% ang oxygen saturation at nagsimula na rin siyang mawalan ng malay. Masakit ang dibdib, nahihirapan siyang magsalita. Minadali ko siya na nasa panganib ang pasyente kaya magdesisyon na tayo. Tinanong ko siya, kung sa tingin mo ay mali ang aking pagpapasya, paano mo pananagutan ang responsibilidad na iyon? Sa sandaling iyon, matatag na sinabi ni Kenji Tanaka, ako ang mananagot. Kinuha ni Dr. Kenji Tanaka ang furosemide mula sa aking kamay at sinabing, ako ang gagawa nito. Nagbago ang kanyang tingin. Karaniwan, tahimik siya at walang emosyon, ngunit sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng matinding determinasyon. Sa sandaling iyon, nawalan ako ng salita. Pumunta siya sa pharmacy at kumuha ng nitroglycerin at iba pang gamot at nagsimula siyang magbigay ng gamot sa pasyente. Habang pinagmamasdan ko iyon, nakaramdam ako ng galit. Pakiramdam ko ay ipinagwalang bahala ang aking profesionalismo bilang isang Amerikanang nurse. Ngunit
Isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Wala pang 10 minuto pagkatapos ibigay ang gamot, nagsimulang maging stable ang paghinga ng pasyente. Umakyat din sa 95% ang oxygen saturation. Ayon sa resulta ng X-ray, cardiogenic pulmonary edema ito dahil sa acute myocardial infarction. Kung ginamit ko muna ang furosemide na inihanda ko, mas lalala ang kalagayan ng pasyente. Nawalan ako ng salita. Ayaw kong aminin na nagkamali ako, ngunit malinaw na bumubuti ang pasyente. Hinangaan din ng ibang mga medikal na propesyonal ang tumpak na pagpapasya ni Kenji Tanaka. Lumapit sa akin si Dr. Johnson, isang senior doctor sa ospital, at sinabi, hindi dahil sa suwerte lang ay kakayahan na, nasa panganib ang buhay ng pasyente, bakit ka nagmatigas? Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin, wala akong mahanap na dahilan. Ipinangatuwiranan ko lang na suwerte lang iyon. Nang sandaling iyon, bumalik si Dr. Kenji Tanaka pagkatapos suriin ang kalagayan ng pasyente at tahimik na sinabi sa akin, kung pamilya mo ang pasyente, sasabihin mo pa rin bang suwerte lang iyon? Ang isang salitang iyon ay tumagos sa aking dibdib. Simplo at walang emosyon ang boses, ngunit naglalaman ito ng responsibilidad sa pasyente at ng misyon bilang isang medikal na propesyonal. Sa sandaling iyon, napagtanto ko kung gaano ako kaarogante. Wala nang sinabi si Dr. Kenji Tanaka at nagpatuloy sa kwarto ng pasyente. Nanatili ako sa aking kinatatayuan, tulala, habang nakatingin sa kanyang likuran. Nagsimulang magkaroon ng bitak ang aking paniniwala at pagmamataas na hawak ko. Sa gabing iyon, habang pauwi, patuloy akong nag-iisip. Hindi ko na alam kung gumagamot ba ako ng pasyente o pinoprotektahan lang ang aking pagmamataas. Pumasok sa aking isipan ang ideya na baka hindi lahat ang natutunan ko sa Amerika at ang aking karanasan. Baka ang paglitaw ni Dr. Kenji Tanaka, isang Pilipinong doktor, ay isang hudyat para pag-isipan kong muli ang aking mga pagtatangi at pagmamataas. Ngunit sa oras na iyon, hindi pa ako handang tanggapin iyon ng buo. Ngunit isang maliit na bitak sa aking puso ang sigurado. Pagkatapos ng insidenteng iyon, sa kakaibang paraan, hindi ko na maialis ang aking tingin kay Dr. Kenji Tanaka. Sa simula, malinaw na ang layunin ko ay hanapin ang kanyang mga pagkakamali. Ayaw kong aminin na nagkamali ako. Kung magkamali siya, naiisip ko na, swerte lang din pala siya noon. Isang Lunes ng umaga, maaga akong pumunta sa ospital at pinagmasdan ang paggawa ni Dr. Kenji Tanaka ng rounds. Eksaktong 7 AM siya dumating at maingat na sinuri ang bawat chart ng pasyente. Karamihan sa ibang mga doktor ay tumitingin lamang sa mga summary na inihanda ng mga nurse, ngunit siya ay direktang nagbabasa ng lahat ng resulta ng pagsusuri at progress notes. Sinusuri pa niya ng detalyado ang nursing notes ng nakaraang gabi. Binabasa niya ang bawat obserbasyon ng pasyente na aking naitala. Karaniwan, ang ibang mga doktor ay mabilis lang na tinitingnan ang nursing notes, ngunit siya ay iba. Sinusuri niya kung ano ang nangyari sa pasyente sa gabi, kung ano ang kanilang reklamo, at kung gaano karami ang kanilang nakain. Habang pinagmamasdan ko iyon, naiisip ko sa aking puso, masyado naman siyang detalyado, hindi maganda. Ang unang pasyente ay isang 70 anyos na lola na may diabetes. Naka-confine siya dahil hindi maayos ang blood sugar control. At karaniwan, kung Amerikanong doktor, titingnan lang ang blood sugar readings at magbibigay ng instruction para sa gamot. Ngunit si Dr. Kenji Tanaka ay ibang-iba. Direktang hinawakan niya ang kamay ng lola at habang kinukuha ang pulso nito, tinanong niya kung saan masakit. Sinuri niya ang pakiramdam ng mga daliri sa paa, kung may problema sa paningin at kung nakakatulog ba ng maayos sa gabi. Tinanong pa niya kung anong uri ng pagkain ang karaniwang kinakain ng lola sa bahay at kung maayos ba ang kalagayan ng kanyang pamilya. Habang pinagmamasdan ko iyon, naiisip ko sa aking puso, sayang sa oras. Sapat na ang pagtingin sa chart, bakit kailangan pang ganoon? Ngunit medyo nagulat ako nang makita kong lumiwanag ang mukha ng lola. Karamihan sa mga pasyente ay alam na busy ang mga doktor, kaya hindi nila maayos na maipahayag ang kanilang nararamdaman, ngunit ang lola ay buong tiwala na sinabi sa kanya ang lahat. Ang pangalawang pasyente ay isang 20 anyos,
na lalaki na na-confine dahil sa aksidente sa sasakyan. Nagpapagaling siya mula sa operasyon ng bali sa paa, ngunit nag-aalala siya sa gastos sa paggamot dahil sa problema sa insurance. Karaniwan, ang mga doktor ay nakatuon lamang sa medikal na paggamot at ang mga issue sa pananalapi ay pinangangasiwaan ng social worker o ng administrative department. Ngunit, pagkatapos suriin ni Dr. Kenji Tanaka ang kalagayan ng pasyente, direktang kinontak niya ang social worker at nagtanong tungkol sa mga opsyon sa financial assistance. At sinabi niya sa pasyente, "Huwag kang mag-alala, mag-focus ka lang sa paggaling." Nagulat ako nang makita ko iyon. Sa mga ospital sa Amerika, bihirang mangyari na ang doktor ay mag-aalala pa sa problemang pinansyal ng pasyente. Ang pinakakagulat-gulat ay ang ikatlong pasyente. Isang 50 anyos na lalaki na mukhang walang tirahan ang na-confine dahil sa pneumonia. Ang ibang mga medikal na profesional ay medyo lumalayo sa pasyenteng iyon dahil mabaho at hindi rin maganda ang kalinisan. Ayaw pa nga ng ilang nurse na asikasuhin ang pasyenteng iyon. Ngunit si Dr. Kenji Tanaka ay nagpakita ng ibang saloobin. Ginamit niya ang magalang na pananalita sa pasyente at maingat siyang sinuri. Sa tuwing umuubo ang pasyente, hinahaplos niya ang likod nito at inabutan ng tubig. Ginawa pa niya ang pagpunas ng maruming kamay ng pasyente. Hindi ko maintindihan ang kanyang ginawa. Kung ako, magdadalawang isip ako kahit double gloves pa ako. Ang ibang mga nurse ay may katulad na reaksyon. Ngunit ang pasyente ay tumingin kay Dr. Kenji Tanaka nang may ibang tingin para siyang nakakita ng anghel. Nang hapon, mas kakaiba ang nangyari. Biglang hindi maganda ang pakiramdam ng maintenance staff at umuwi, kaya't naantala ang paglilinis ng mga pasyente sa ward na naka-assign sa kanya sa araw na iyon. Karaniwan, ito ay sitwasyon na haharapin kinabukasan ng umaga o idaragdag sa trabaho ng ibang maintenance staff. Ngunit si Dr. Kenji Tanaka mismo ang kumuha ng mop at nagsimulang maglinis ng kwarto ng pasyente. Sinubukan siyang pigilan ng mga nurse, ngunit sinabi niya, mahalaga na ang mga pasyente ay magpagaling sa malinis na kapaligiran at tahimik siyang nagpatuloy sa paglilinis. Nagulat ako nang makita ko iyon. Ang doktor ay naglilinis pa? Hindi ito maiisip sa Amerika. Hindi ko maintindihan ang kanyang mga kilos na lumampas sa malinaw na paghihiwalay ng bawat larangan ng propesyon. Ngunit ang reaksyon ng mga pasyente ay iba sa inaasahan. Lahat sila ay humanga at lalong nagtiwala sa kanya. Ganito rin kinabukasan. Si Dr. Kenji Tanaka ay nanatili sa intensive care unit hanggang 2 a.m. upang bantayan ang isang kritikal na pasyente. Hindi niya obligasyon, ngunit kusang loob siyang nanatili dahil malayo ang tirahan ng pamilya ng pasyente at hindi sila makakarating sa gabi. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang gawi, lalo akong nalilito. Nang lumipas ang isang linggo, napagtanto ko. Sinusuri ko siya upang humanap ng kanyang mga pagkakamali. Ngunit sa halip, nakita ko lamang ang isang halos perpektong gawi. Hindi, baka mas tama ang salitang makatao kaysa sa perpekto. Pinapahalagahan ng mga doktor sa Amerika ang kahusayan. Kung gaano karaming pasyente ang kailangan nilang tingnan sa loob ng isang oras, at kung gaano kabilis nila kailangang i-process ang mga pagsusuri, iyon ang mahalaga. Ang pakikipag-ugnayan sa pasyente ay nasa antas lamang ng pagpapalitan ng kinakailangang impormasyon. Ang matibay na pakikisalamuha ay madalas na itinuturing na hindi propesyonal, ngunit si Dr. Kenji Tanaka ay kabaligtaran. Kahit na matagal, sapat siyang nakatutok sa bawat pasyente at pinapansin hindi lamang ang medikal na paggamot kundi pati na rin ang emosyonal na pangangalaga. Ang kanyang saloobin na inuuna ang tao bago ang pera o karangalan ay nagbigay sa akin ng malaking tanong. Ang lalo kong hinangaan ay ang kanyang pagharap sa mga pasyenteng nasa terminal stage. Isang 60 anyos na babaeng pasyente ang naghihirap sa epekto ng chemotherapy at ang ibang mga doktor ay nakatuon lamang sa medikal na procedures. Ngunit si Dr. Kenji Tanaka ay nakipag-usap ng mahaba sa pasyente. Pinakinggan niya ang lahat mula sa takot sa paggamot, pag-aalala sa pamilya, hanggang sa mga plano sa hinaharap. Minsan, nakaupo siya sa tabi ng pasyente ng mahigit 30 minuto para kausapin ito. Habang pinagmamasdan ko iyon, nagtaka ako. Bakit siya nag-aabala ng ganoon? Tapos na naman niya ang kanyang obligasyon bilang doktor.
Bakit pa niya gustong gumawa ng higit pa? Sa simula, inisip ko na pagkakaiba lang ito ng kultura ng Pilipino. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto kong hindi iyon ang kaso. Mayroong isang filosofiya na pare-pareho sa kanyang mga kilos. Ang pananaw na tinitingnan ang pasyente, hindi lamang bilang isang target ng paggamot kundi bilang isang tao. Nagbibigay siya ng parehong pagmamalasakit sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap, mataas man o mababa ang katayuan sa lipunan. Ang saloobin na ito ay nagbigay sa akin ng malaking epekto. Kadalasan, iniisip ko ang pasyente bilang isang kaso, pasyenteng may diabetes, pasyenteng may high blood pressure, pasyenteng may cancer. Ganito ang aking diskarte na nakatuon sa sakit. Ngunit kinikilala ni Dr. Kenji Tanaka ang bawat isa bilang individual na nilalang. Isang araw sa ikalawang linggo, nagsimulang lumitaw sa akin ang kakaibang sintomas. Mahirap akong bumangon sa umaga at nakakaramdam ako ng pagod buong araw. Sa simula, inisip ko na stress o labis na pagtatrabaho lang ito dahil sa pagmamasid ko kay Dr. Kenji Tanaka kamakailan, mas matindi ang aking pagiging mapagmatyag, ngunit lalong lumala ang mga sintomas. Hirap akong matunawan at nasusuka, madalas din akong nakakaramdam ng sakit ng ulo at bumaba ang aking concentration. Natiis ko ito sa loob ng isang linggo at nagpa-check up sa internal medicine sa ospital at nagpa-examen. Sinabi ng doktor na mukhang stress-induced indigestion at binigyan ako ng gamot para sa panunaw. Ngunit hindi bumuti ang mga sintomas kahit ininom ko ang gamot. Sa halip, mukhang lumala pa. Nagsimula na rin akong pumayat at namutla ang aking mukha. Lumipas ang isang buwan at pareho pa rin ang sitwasyon. Sa pagkakataong ito, nagpa-examen ako sa ibang ospital para sa mas detalyadong pagsusuri. Nagpa-blood test, urine test at endoscopy ako, ngunit lumabas na wala namang espesyal na abnormalidad. Sinuri ng doktor na neurogenic gastritis at pinayuhan akong mag-manage ng stress, ngunit pakiramdam ko ay may mali. Patuloy na lumalabas ang mga sintomas na hindi maipaliwanag ng simpleng stress. Walang gana sa pagkain, pakiramdam ng kabusugan sa tiyan, at isang pangkalahatang kahinaan na hindi maipaliwanag. Nagpatuloy ang mga sintomas na ito at nagsimula ng makaapekto sa aking trabaho. Nagsimulang mag-alala ang mga kasamahan ko sa aking kalagayan. Dahil ako na karaniwang masigla, ay biglang naging tahimik at mukhang napayat. Pinayuhan ako ng ilang kasamahan na magbakasyon at magpahinga ng sapat. Sa ikatlong ospital, lumabas din ang katulad na resulta. Lahat ng test results ay nasa normal range at walang espesyal na abnormalidad na nakita. Sinabi ng doktor na mukhang ang mental stress ay lumalabas bilang pisikal na sintomas at pinayuhan akong magpa-counseling sa psychiatry. Ngunit sa ikaapat na ospital, isang gastroenterologist ang nagtaas ng isa pang posibilidad. Ang aking mga sintomas ay kahawig ng mga maagang sintomas ng isang bihirang sakit sa digestive system. Kailangan ng mas detalyadong resulta ng pagsusuri para sa tumpak na diagnosis. Lumabas ang karagdagang resulta ng pagsusuri at talagang na-diagnose ako na may bihirang sakit sa digestive system. Ang sakit na ito ay napakabihira sa Amerika. Ang insidente rate sa kabuuan ay mga 2 sa 100,000 katao at karamihan sa mga doktor ay hindi pa nakakaranas ng aktwal na kaso ng sakit na ito. Ang problema ay mahirap humanap ng doktor na may karanasan sa paggamot ng sakit na ito. Nagtanong ako sa ilang ospital, ngunit karamihan ay nagbibigay lamang ng teoretikal na pamamaraan ng paggamot at kulang sa aktwal na karanasan. May isang doktor pa nga na nagsabing, subukan mo sa mas malaking ospital ng unibersidad. Ngunit, sa hindi inaasahan, nakarinig ako ng nakakagulat na balita mula sa isang doktor. Ang sakit na ito ay hindi gaanong bihira sa Pilipinas, lalo na sa Southeast Asia. Sa Pilipinas, ang insidente rate taon-taon ay humigit kumulang 30 sa 100,000 katao na mahigit 10 beses na mas mataas kaysa sa Amerika. At ang mas nakakagulat ay mayroong isang doktor sa aming ospital na lubos na pamilyar sa sakit na iyon. Ito ay walang iba kundi si Dr. Kenji Tanaka. Sinabi na mayroon siyang maraming karanasan sa paggamot ng sakit na ito sa Pilipinas. Sa sandaling iyon, napuno ako ng magkakaibang emosyon.
Isang kabalintunaan na ang Pilipinong doktor na aking labis na ipinagwalang bahala ang tanging taong makapagpapagaling sa aking sakit. Nasaktan ang aking pagmamataas, ngunit kasabay nito, nabuo rin ang pag-asa. Sa loob ng ilang araw, nag-isip ako ng malalim. Dapat ba akong magpatingin sa kanya? Dapat ko ba humingi ng tulong sa taong aking pinagtangi at ipinagwalang bahala? Ngunit lalong lumala ang aking kalagayan. Hindi na ito maaaring ipagpaliban pa. Hindi ko maaaring ipahamak ang aking kalusugan dahil sa aking pagmamataas at pagtatangi. At, sa totoo lang, may naramdaman ako sa mga nakaraang linggo habang pinagmamasdan siya. Ang aking pagdududa sa kanyang kakayahan bilang isang medikal na propesyonal at sa kanyang pagkatao ay lubos nang nawala. Sa huli, nagpasya akong hanapin si Kenji Tanaka. Nagpasya akong isantabi ang lahat ng aking pagtatangi at pagmamataas at humingi ng tulong sa kanya bilang isang pasyente. Ngunit, may natira pa ring kaunting pagkabahala sa aking puso. Paano kaya niya ako pakikitunguhan? Naaalala kaya niya ang aking mga ipinakitang saloobin noon? Umikot ang mga pag-aalalang iyon sa aking isipan. Ngunit ang mas mahalaga ay ang aking kalusugan. Hindi na ako makakapagdalawang isip pa. Ang aking puso ay mabilis na tumibok sa sandaling kumatok ako sa pinto ng consultation room ni Dr. Kenji Tanaka. Umikot sa aking isipan ang aking mga ipinakitang saloobin sa kanya noon. Ang pagwawalang bahala, pagtatangi, at maging ang pagtatalo namin sa emergency room ilang araw na ang nakalipas, nauna ang takot kung paano niya kaya ako titingnan. Pasok, narinig ko ang kanyang boses. At dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nakaupo si Dr. Kenji Tanaka sa kanyang mesa at tinitingnan ang chart ng pasyente. Nang pumasok ako, tumingin siya sa akin, ngunit walang pagtataka o pagkabahala sa kanyang mukha. Normal lang siya at kalmado. Sinabi niya sa akin na umupo sa upuan sa harap. Maingat akong umupo at nag-isip kung paano sisimulan ang usapan. Dahil sa aking mga ipinakitang saloobin sa kanya noon, pakiramdam ko ay dapat akong magsimula sa paghingi ng tawad, ngunit hindi ko mabuksan ang aking bibig. Nauna si Dr. Kenji Tanaka na nagsalita. Tinanong niya, "Anong sintomas ang nararamdaman mo?" Ang kanyang boses ay propesyonal at mainit, tulad ng pakikitungo niya sa ibang pasyente. Para bang hindi niya naaalala ang nakaraan naming mga insidente. Nanginginig ang aking boses habang ipinapaliwanag ko ang aking mga sintomas. Ang patuloy na pagkapagod, indigestion, pagbaba ng timbang, at maging ang resulta ng diagnosis na natanggap ko sa ibang ospital, lahat ay sinabi ko sa kanya. Pagkatapos niyang marinig ang aking kwento, nagtanong siya ng ilang karagdagang tanong. Kung kailan nagsimula ang mga sintomas, kalagayan ng pamilya, karaniwang kinakain, at iba pa. Sinubukan kong sumagot ng tumpak hanggat maaari. Gayunpaman, may natira pa ring pagdududa sa aking puso kung talagang gagamutin niya ako ng maayos. Pagkatapos marinig ni Dr. Kenji Tanaka ang lahat ng aking paliwanag, sinabi niya na kailangan ng physical examination at tinawag niya ang isang nurse upang magdala ng gawan para sa pagsusuri. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, ang katotohanang ako ay magiging pasyente at kailangan kong hubarin ang aking damit sa harap nila. Nang dalhin ng nurse ang gawan at lumabas, sinabi ni Dr. Kenji Tanaka, "Lalabas muna ako sandali," at umalis ng kwarto. Naiwan akong mag-isa sa consultation room at nagsimulang maghubad ng aking damit nang nanginginig ang mga kamay. Bilang isang nurse, nakita ko na ang hindi mabilang na pasyente na nakakaranas ng ganitong sitwasyon, ngunit nang ako na ang nasa posisyong iyon, ibang-iba ang pakiramdam. Lalo na ang katotohanang kailangan kong ipakita ang ganitong walang lakas na anyo sa harap ng taong labis kong ipinagwalang bahala ay hindi ko matagalan. Sa sandaling hinubad ko ang aking palda, lumabas ang aking luha. Naisip ko, ito ba ang aking mararanasan? At naramdaman kong nawasak ang aking pagmamataas. Nang makapagpalit ako ng gawan para sa pagsusuri at humiga sa kama, muling pumasok si Dr. Kenji Tanaka. Sinuri niya ang aking kalagayan at pagkatapos ay maingat na sinimulan ang palpation ng aking tiyan. Ang kanyang kamay ay tumpak at maingat. Sinuri niya ng detalyado kung saan masakit at kung mayroong anumang bukol. Habang nagpapatuloy ang pagsusuri ng tiyan, nakaramdam ako ng matinding kahihiyan.
Hindi ko mabilang ang beses na inakay ko ang ibang pasyente na sumailalim sa ganitong pagsusuri. Ngunit nang ako na ang sumailalim, hindi ko naisip na ganoon ito kanakakahiya. Lalo na ang katotohanang kailangan kong sumailalim sa pinakanakakahiya na pagsusuri sa harap ng Pilipinong doktor na aking ipinagwalang bahala. Ang mas nakakagulat ay ang salitang kailangan ng internal examination. Ipinaliwanag niya na kinakailangan ito para sa tumpak na diagnosis ng lower abdomen. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng matinding kahihiyan. Hindi ko matanggap ang katotohanang kailangan kong sumailalim sa pinakanakakahiya na pagsusuri sa harap ng taong iyon na aking labis na ipinagwalang bahala. Ngunit isang kakaibang bagay ang nangyari. Lubos na pinag-isipan ni Dr. Kenji Tanaka ang aking pagkabahala. Ipinaliwanag niya ng maaga ang proseso ng pagsusuri at sinabing, "Sabihin mo lang kung masakit," at sinamahan niya ako ng isang babaeng nurse upang mas makapag-relax ako hanggat maaari. Sa panahon ng pagsusuri, madalas din siyang magtanong, "Okay ka lang ba?" Ang kanyang kamay ay isang kamay ng purong medikal na propesyonal na walang halo ng anumang personal na damdamin. Para bang maingat niya akong ginagamot bilang isang mahalagang pasyente. Kung dati ako, baka nagmalaki o nagkunwari ako sa ganitong sitwasyon, ngunit wala siyang ipinakitang ganitong pag-uugali. Sa halip, pinag-isipan niya ako ng lubos upang mas makapag-relax ako. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang gawi, napuno ako ng magkakaibang emosyon. Pagkatapos ng pagsusuri, sinabi ni Dr. Kenji Tanaka na kailangan ng karagdagang detalyadong pagsusuri. Kailangan daw ng blood test, endoscopy, at CT scan para sa tumpak na diagnosis. At pinayuhan niya ako na magandang magpa-admit muna. Habang nakikinig ako sa kanyang mga salita, nakaramdam ako ng kapanatagan. Sa wakas, may pag-asa na ma-diagnose ng tumpak ang aking sakit at makatanggap ng paggamot. Kasabay nito, napagtanto ko kung gaano ako nagkamali sa aking mga pagtatangi sa kanya. Pagkatapos kong magpa-admit at humiga sa kwarto, pumasok sa aking isipan ang maraming ideya. Ramdam ko ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging isang nurse na nakikitungo sa pasyente at ng pagiging isang pasyente na tumatanggap ng paggamot. Bilang isang pasyente, natutunan ko kung gaano kahalaga ang bawat maliit na pagmamalasakit ng isang medikal na propesyonal. Ang unang gabi ang pinakamahirap. Hindi ako makatulog dahil sa sakit ng tiyan at pagsusuka. Bandang 1 a.m., pinindot ko ang nurse call button at hindi ang nurse sa ward ang dumating kundi si Dr. Kenji Tanaka. Nandoon pa rin siya sa ospital. Nang magreklamo ako ng sakit, agad niyang sinabi na makakapagbigay siya ng pain reliever. Ngunit iminungkahi niya na huwag lang umasa sa gamot, kundi subukan din ang ibang pamamaraan. Ipinaliwanag niya na ang abdominal massage o hot compress ay maaaring makatulong at talagang kumuha siya ng mainit na tuwalya at inilagay sa aking tiyan. Sa sandaling iyon, nagulat ako. Ang isang doktor ay mismong gumagawa ng ganito? Hindi ito maiisip sa Amerika. Ngunit dahil sa kanyang natural na kilos, dahan-dahan akong nakaramdam ng kapanatagan. Nagsimula ang serye ng mga pagsusuri kinabukasan. Masigasig na hinanap ni Dr. Kenji Tanaka ang sanhi ng aking sakit. Hindi lamang medikal na pagsusuri, kundi pati na rin ang aking lifestyle ay detalyado niyang tinanong. Anong uri ng pagkain ang karaniwan kong kinakain? Paano ko hinahandle ang stress? Nag-ehersisyo ba ako? Sapat ba ang aking tulog? At iba pa. Bukod dito, ang mga sakit na aking dinanas noong bata pa ako, ang kalagayan ng kalusugan ng aking pamilya, at maging ang kamakailang pagbabago sa aking psikolohikal na kalagayan ay detalyado niyang tinanong. Sa simula, nagtaka ako kung bakit kailangan pang itanong ang mga bagay na ito, ngunit nalaman ko kalaunan na ang mga ito ay mahahalagang pahiwatig para malaman ang sanhi ng sakit na ito. Ang pinakanakakagulat ay ang kanyang paraan ng paggawa ng rounds. Ilang beses siyang pumupunta sa kwarto ng pasyente sa isang araw upang suriin ang aking kalagayan, 7 a.m., 12 p.m., 6 p.m. at hanggang 9 p.m. Karaniwan, isang beses lang gumagawa ng rounds ang ibang mga doktor sa isang araw, ngunit siya ay talagang madalas na bumibisita at tinitingnan ang aking kalagayan. At sa tuwing pumupunta siya, maingat siyang nagtatanong kung may nararamdaman akong anumang pagkabahala o pananakit. Hindi lamang niya sinisuri ang aking medikal na kalagayan,
kundi pati na rin ang aking kalooban at psikolohikal na kalagayan. Nagpakita siya ng interes kung gusto ko ba ang pagkain sa ospital, kung nakakatulog ba ako ng maayos, at kung kumusta ang aking pamilya. Ang lalo kong naaalala ay isang gabing-gabi na. Habang hindi ako makatulog dahil sa sakit ng tiyan, pumasok si Dr. Kenji Tanaka sa kwarto. Pagkatapos niyang suriin ang aking kalagayan, nagdala siya ng isang tasa ng mainit na tsaa. Ipinaliwanag niya na ito ay tsaa na pinakuluan na may chamomile at luya na epektibo para sa indigestion. Umupo siya sa tabi ko habang umiinom ako ng tsaa. Wala siyang sinabi, nanatili lang siyang nasa tabi ko. Sa sandaling iyon, labis akong humanga. Hindi ko maisip na ang isang abalang doktor ay maglaan ng ganoong oras para sa isang pasyente. Lumipas ang ilang araw at nakita ko rin ang kanyang pakikitungo sa ibang pasyente. Sa tapat ng aking kwarto ay may isang 70 anyos na lola na may maagang sintomas ng demensya at minsan ay paulit-ulit niyang sinasabi ang parehong bagay. Ang ibang mga medikal na profesional ay medyo naiirita sa lola, ngunit si Dr. Kenji Tanaka ay iba. Kahit ilang beses ulitin ng lola ang parehong kwento, matiyaga siyang nakikinig. At hinawakan niya ang kamay ng lola at malumanay na nakipag-usap, para bang nakikitungo siya sa kanyang sariling lola. May isa pang pasyente, isang 20 anyos na babae, na may mahirap na kalagayan sa pamilya at labis na nag-aalala sa gastos sa paggamot. Hinanapan siya ni Dr. Kenji Tanaka ng paraan ng paggamot na makakabawas sa gastos at nakipag-ugnayan siya sa social worker upang matulungan siyang makakuha ng financial assistance para sa kanyang medical expenses. Ang mas nakakagulat ay ang kanyang pakikitungo sa isang matandang lalaki sa intensive care unit na walang kamag-anak at walang pera para sa medical expenses. Ang ibang mga medikal na profesional ay pakiramdam na pasanin ang matandang lalaki. Ngunit si Dr. Kenji Tanaka ay nagbigay din ng parehong pagmamalasakit sa matandang lalaki. Sa katunayan, mas madalas pa siyang bumibisita at nagtatanong kung kumusta ito. Habang nakikita ko ang mga gawaing ito, lalo akong nahuhulog sa kanya. Sa simula, inakala ko lang na isa siyang mahusay na doktor. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakaramdam ako ng higit pa sa iyon. Masyado pang maaga upang tawagin itong pag-ibig, ngunit malaki ang aking paggalang at paghanga. Ngunit ang kakaibang bagay ay hindi lang siya sa akin espesyal na mabait. Sa lahat ng ibang pasyente, pareho ang kanyang pakikitungo at minsan pa nga ay mas maingat. Ito ay nagbigay sa akin ng isa pang pagkaunawa. Dati, itinuturing ko ang pag-aalaga bilang simpleng teknikal, nakasanayan o gawain. Naniniwala ako na ang pagbibigay ng tumpak na gamot, mabilis na pamamaraan, at mahusay na pagpoproseso ng trabaho ang mga katangian ng isang mahusay na nurse. Ngunit, sa pagmamasid kay Dr. Kenji Tanaka, napagtanto ko na ang tunay na medisina ay nagmumula sa puso, hindi sa teknikal na kasanayan. Ang pananaw na tinitingnan ang pasyente hindi lamang bilang isang target ng paggamot, kundi bilang isang mahalagang tao. Ang puso na nakikiramay sa kanilang pagdurusa at gustong lumakad kasama sila. Ang saloobin na gustong magbigay ng pangangalaga na higit pa sa medikal na paggamot. Ito ang tunay na medisina. Lumipas ang isang linggo at lumabas ang tumpak na diagnosis. Gaya ng inaasahan, isang bihirang sakit sa digestive system at si Dr. Kenji Tanaka, batay sa kanyang karanasan sa paggamot sa Pilipinas, ay naglatag ng konkretong plano sa paggamot. Kailangan daw ng komprehensibong diskarte, kabilang ang gamot, diet therapy at pagbabago sa lifestyle. Nagpatuloy ang kanyang pagiging detalyado sa proseso ng paggamot. Araw-araw niyang sinisuri kung may epekto ba ang gamot, kung nakakakain ba ng maayos, at kung may pagbabago ba sa aking kondisyon. At sinabi niya na, magtanong lang kung may anumang pagdududa tungkol sa paggamot habang nakikita ko ang kanyang gawi. Napag-isip-isip ko kung gaano kakitid ang aking pananaw. Napagtanto ko na ang isang medikal na profesional na ginagawa ang lahat para sa pasyente, anuman ang nasyonalidad o pinagmulan, ay ang tunay na profesional at higit sa lahat, hindi ko na maialis ang aking tingin sa kanya. Sa simula, humanga ako sa kanyang kakayahan at pagkatapos ay humanga sa kanyang pagkatao. Ngayon, ang mga damdaming iyon ay nagsama-sama
at nagiging mas malalim. Bagaman hindi pa pamilyar ang salitang pag-ibig, malinaw na mayroon akong espesyal na damdamin. Sa tuwing pumapasok siya sa kwarto, mabilis ang tibok ng aking puso at nakakaramdam ako ng kapanatagan kapag naririnig ko ang kanyang boses. At lalo akong gumagalang kapag nakikita ko siyang nag-aalaga ng ibang pasyente. Ngunit kasabay nito, mayroon din akong magkakaibang damdamin. Nahihiya ako kapag naiisip ko ang aking mga ipinakitang saloobin sa kanya noon, ang pagtatangi, pagwawalang bahala, at maging ang pagtatalo sa emergency room. Nag-aalala rin ako kung makakalimutan niya ba ang aking ganoong gawi. Sa ikalawang linggo ng aking pagka-confine, malaki ang pagbuti ng aking kalagayan. Nagpakita ng epekto ang paggamot ni Kenji Tanaka. Bumababa ang sakit ng tiyan at bumalik ang aking gana sa pagkain. Dahan-dahan ding tumaas ang aking timbang. Sa gabi bago ako lumabas ng ospital, pumunta si Dr. Kenji Tanaka para sa huling rounds. Pagkatapos niyang suriin ang aking kalagayan, ipinaliwanag niya ang mga paraan ng pamamahala sa hinaharap. Kailangan daw akong magpatingin sa outpatient clinic ng regular at kailangan pa ring maging maingat sa aking lifestyle. At sa huli, idinagdag niya, kung may anumang problema sa katawan, huwag kang mag-atubiling tumawag. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, nakaramdam ako ng kapanatagan, ngunit kasabay nito, nakaramdam din ako ng kalungkutan. Nakaramdam ako ng panghihinayang na hindi ko na siya makikita araw-araw. Nang lumabas ako ng ospital, pakiramdam ko ay marami ang nagbago. Hindi lang ang aking katawan ang bumuti, kundi pati na rin ang aking puso. At ang aking damdamin para sa taong si Kenji Tanaka ay ganap nang nagbago. Ngayon, hindi na siya simpleng kasamahan na doktor para sa akin, kundi isang espesyal na tao. Sa unang araw ng pagbabalik ko sa trabaho pagkatapos kong lumabas ng ospital, pakiramdam ko ay marami ang nagbago. Hindi lang ang aking katawan ang nakabawi, kundi pati na rin ang aking pag-iisip ay ganap nang nagbago. Nagbago ang aking pananaw sa mga pasyente at higit sa lahat, ang aking damdamin para kay Kenji Tanaka ay ibang-iba na. Ngunit, dahil nagbago ako, hindi ibig sabihin na nanatili ring ganon ang mga tao sa paligid ko. Sa halip, nakaramdam ako ng mga tingin na parang nagdududa sa aking pagbabago. Lalo na pagkatapos kumalat ang balita na nagpagamot ako kay Dr. Kenji Tanaka habang ako ay naka-confine. Sa simula, simpleng interes lang ito. Nag-aalala ang mga kasamahan ko sa aking kalusugan at nagtanong kung anong paggamot ang aking natanggap. Taimtim kong sinabi na si Dr. Kenji Tanaka ang aking doktor. Sa oras na iyon, wala pa namang espesyal na reaksyon. Ang problema ay pagkatapos noon. Pagkalipas ng ilang araw, kumalat ang kakaibang tsismis sa ospital. Mga spekulasyon na may espesyal na nangyari sa pagitan namin ni Dr. Kenji Tanaka. Sa simula, inakala ko lang na tsismis ito, ngunit dahan-dahan itong lumalala at naging mas detalyado at may mali siya. Aksidente kong narinig ang mga kasamahan sa nursing station na nagbubulungan. Ang pahayag na Amerikanang nurse na nahulog sa isang Asyanong doktor. May mga kwento pa nga na nahulog ang loob sa isa't isa habang ginagamot. Sa tuwing naririnig ko ang ganoong mga salita, namumula ang aking mukha. Ang mas nakakagulat ay ang katotohanang kasama sa mga nagkakalat ng tsismis ang mga kasamahan na dati kong malapit. Walang sinabi si Nurse Sharon sa harap ko, ngunit sinasabi niya sa iba na baliw ako sa Pilipinong doktor. Ang pinakamasakit ay ang mga salitang puno ng pagtatangi na iyon ay ang mga salita na dati kong ginagamit. Ang aking paghamak sa mga medikal na profesional na Asyano, ang aking kultural na pagmamataas, ang aking mga komento na may pagtatangi. Ngayon ay lahat nakatuon sa akin. Si Nurse Tom ay nagbiro pa nga. Masarap sigurong makipag-date sa isang doktor. Ang ibig niyang sabihin ay mas madali akong makakakuha ng promotion o magandang kaso. Sa tuwing naririnig ko ang ganoong mga salita, nakakaramdam ako ng galit, ngunit kasabay nito, nahihiya ako. Dahil eksakto itong pareho sa mga salitang sinabi ko sa ibang tao noon, nagbago rin ang reaksyon ng mga pasyente. May ilang pasyente na kakaiba ang tingin sa akin. Lalo na sa mga matatandang puting pasyente, may mga nagpapakita ng lantaran na pagkabahala. May isang matandang lalaki pa nga na humiling na palitan ako ng ibang nurse. Sa simula, hindi ko matagalan ang sitwasyong ito.
Galit ako kung bakit kailangan kong matanggap ang ganitong mga tingin. Naramdaman ko na tinatrato ako na parang may nagawa akong masama sa kabila ng pagiging isang pasyenteng nagpagamot lang. Ngunit pagkalipas ng ilang araw, nagsimula akong tanggapin ang sitwasyong ito sa ibang paraan. Napagtanto ko na ito ang resulta ng aking mga ginawa sa ibang tao noon. Ang aking pagtatangi at pagwawalang bahala na ipinakita ko sa mga medikal na profesional na Asyano, ngayon ay bumalik sa akin. At higit sa lahat, ang katotohanang hindi na ako ang dating Marison. Ang mga natutunan ko kay Dr. Kenji Tanaka at ang aking naranasan bilang isang pasyente ay ganap na nagpabago sa akin. Ngayon, gusto kong labanan ang mga pagtatanging iyon. Sa halip na makipagtalo o magbigay ng dahilan, nagpasya akong ipakita ito sa pamamagitan ng aking mga gawa. Natutunan ko ang paraan ni Dr. Kenji Tanaka sa pakikitungo sa pasyente at sinimulan ko itong ilapat sa aking trabaho. Tinitingnan niya ang pasyente hindi lamang bilang isang target ng paggamot kundi bilang isang kapwa-tao. Una, nagbago ang aking paraan ng pagbati sa mga pasyente. Dati, negosyo lang ang pinag-uusapan, ngunit ngayon, taos-puso akong nagtatanong tungkol sa kanilang kalagayan. Naging interesado ako kung kumusta ang kanilang pakiramdam, kung nakatulog ba ng maayos sa gabi, at kung maayos ba ang kalagayan ng kanilang pamilya. Lalo na, mas pinagtuunan ko ng pansin ang mga pasyente na dati kong iniiwasan. Kapag may pasyenteng walang tirahan na na-confine, dati ay minimal lang ang aking pakikisalamuha. Ngunit ngayon ay iba na. Nag-iingat ako ng husto upang hindi siya makaramdam ng pagkabahala at buong puso ko siyang inalagaan tulad ng ibang pasyente. Sa simula, awkward ito. Nag-aalala rin ako sa tingin ng mga kasamahan at nagdududa rin ang mga pasyente sa aking pagbabago. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimulang magbago ang reaksyon ng mga pasyente. Kapag taos-puso akong nakikitungo sa kanila, binubuksan din nila ang kanilang mga puso. Ang pinakanaalala ko ay ang isang 70 anyos na lola na may diabetes. Nang una siyang na-confine, napakahirap niyang pakitunguhan. Nagrereklamo siya ng kung ano-ano sa mga nurse at nagagalit sa maliliit na bagay. Iniiwasan ng ibang mga nurse ang lola, ngunit naaalala ko ang pakikitungo ni Dr. Kenji Tanaka sa pasyente at lumapit ako sa lola. Taos-puso akong nakinig kung bakit siya galit at kung ano ang kanyang kinababahala. Habang nakikinig ako sa kanyang kwento, nalaman ko na nag-iisa lang siya at natatakot sa sakit kaya ganoon ang kanyang pag-uugali. Nang matapos kong pakinggan ang kwento ng lola at aliwin siya, huwag kang mag-alala, bigla siyang nagbago na parang ibang tao. Pagkatapos noon, kapag nakikita niya ako, masaya siyang ngumingiti at nagkukwento tungkol sa kanyang mga apo at sa kanyang kabataan. Nagulat ang ibang mga nurse sa pagbabagong iyon. Ang mga pagbabagong ito ay nagsama-sama at dahan-dahang nagbago ang tingin ng mga kasamahan. Bagaman mayroon pa ring chismis tungkol sa akin at kay Kenji Tanaka, nagsimula na silang tanggapin ang aking gawi sa trabaho. Kitang-kita rin ang pagtaas ng satisfaction ng pasyente. Pagkalipas ng isang buwan, nagkaroon ako ng pagkakataong makaharap si Dr. Kenji Tanaka. Nagkasalubong kami sa pasilyo at tumango siya sa akin at sinabing, "Malaki na ang ipinagbago mo. Narinig ko na maganda ang reputasyon mo sa mga pasyente." Lubos akong natuwa nang marinig ko ang mga salitang iyon. Higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa katotohanang kinilala niya ang aking mga pinaghirapan. Sa unang pagkakataon, ngumiti ako sa kanya nang masaya at taos-puso kong sinabi, "Dahil po sa inyo." Ngunit ang sumunod niyang sinabi ay lalo akong hinangaan. "Sana hindi dahil sa akin kaya ka nagbago sa pakikitungo sa pasyente." Sa simula, hindi ko naintindihan ang ibig sabihin ng mga salitang iyon, ngunit nang pag-isipan kong maigi, malalim ang kahulugan nito. Nais niya na magbago ako para sa kapakanan ng mga pasyente, hindi dahil sa gusto ko siya. Ito ang kanyang gawi na inuuna ang profesional na etika kaysa sa personal na damdamin. At ang gawin niyang iyon ay lalo akong nahuhulog sa kanya. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, ang damdamin ko para sa kanya ay hindi lamang simpleng paghanga. Lumalaki ang paggalang bago pa man ang pag-ibig. Ang kanyang pagkatao at pilosopiya, ang kanyang pakikitungo sa pasyente, lahat ng iyon ay nagpabago sa akin.
Ngunit kasabay nito, nakaramdam din ako ng distansya sa kanya. Palagi niyang sinisikap na panatilihin ang isang profesional na relasyon. Ramdam ko ang kanyang paniniwala na hindi niya hinahayaan ang personal na damdamin na makialam sa trabaho at ang gawin niyang iyon ay mas naging kaakit-akit pa. Nagpapatuloy pa rin ang mga tsismis sa ospital. Ilang kasamahan ang nagbubulungan na kumikilos ako na may kamalayan kay Kenji Tanaka. Ngunit, nagpasya na akong huwag pansinin ang mga ganoong salita. Anuman ang dahilan ng aking pagbabago, bilang resulta, nagbibigay ako ng mas mahusay na pangangalaga sa mga pasyente. Sa halip, sinimulan kong labanan ang mga pagtatanging iyon ng aktibo kapag ang mga kasamahan ay gumagawa ng negatibong komento tungkol sa mga doktor na Asyano. Tahimik akong sumasalungat. Dapat basihan ang kakayahan, hindi mahalaga ang pinagmulan o nasyonalidad. Sa simula, kakaiba ang tingin ng mga kasamahan sa akin dahil iba ako sa dating Marison. Ngunit sa paglipas ng panahon, ilang kasamahan ang nagsimulang sumang-ayon sa aking sinasabi. Lalo na sa mga batang nurse, may mga sumusuporta sa akin. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa akin mismo. Dati, ang aking pagmamataas bilang isang Amerikanang nurse ay direktang nauwi sa pagiging superior sa iba. Ngunit ngayon, ginagamit ko ang pagmamataas na iyon sa isang mas konstruktibong paraan. Sinubukan kong maging isang tunay na mahusay na nurse. Marami rin akong natutunan sa pagmamasid sa rounds ni Dr. Kenji Tanaka. Maingat kong pinagmasdan kung paano siya nakikipag-ugnayan sa mga pasyente at kung paano siya nagbibigay ng pangangalaga. At sinubukan kong ilapat ang mga pamamaraang iyon sa aking trabaho. Lalo na, sinubukan kong matuto ng kanyang pagiging detalyado. Ang paraan ng pag-unawa sa katangian ng bawat pasyente at pagbibigay ng personalized na pangangalaga na akma sa kanila. Hindi lamang pagsunod sa manual, kundi pag-iisip din sa individual na sitwasyon ng pasyente. Halimbawa, kahit na may diabetes ang pasyente, iba ang diskarte depende sa edad, sitwasyon ng pamilya at kondisyong pinansyal. Sa mga batang pasyente, binibigyang diin ko ang kahalagahan ng pamamahala ng sakit at sa mga matatandang pasyente, nagbibigay ako ng mas makatotohanang pamamaraan ng pamamahala kaysa sa pagbabago sa lifestyle. Ang mga pagbabagong ito ay nagsama-sama at malaki ang pagtaas ng aking satisfaction sa trabaho. Dati, ang layunin ko ay tapusin lamang ang trabaho, ngunit ngayon, nagtatrabaho ako ng may pagnanais na maging mas komportable ang bawat pasyente kahit kaunti. Ang reaksyon ng mga pasyente ay nakakagulat ding nagbago. Bilis ang paggaling ng mga pasyente na aking inasikaso at bumaba ang readmission rate. Nakuha ko rin ang magandang score sa Patient Satisfaction Survey. Nang lumabas ang mga resultang ito, nagsimulang tanggapin ng mga kasamahan ang aking pagbabago. Ngunit, naniniwala pa rin ang ilang kasamahan na nagbago ako dahil kay Kenji Tanaka. Isang pananaw na ang aking pag-uugali sa trabaho ay nagbago dahil sa personal na damdamin. Minsan ay naging pasanin ang ganoong tingin, ngunit nagpatuloy ako sa aking sariling landas. Isang araw, nagkaroon ako ng pagkakataong harapin ang isang emergency na sitwasyon kasama si Dr. Kenji Tanaka. Isang pasyenteng may cardiac arrest ang dinala at sabay kaming nagsagawa ng emergency procedures. Mukhang nagulat siya sa aking pagbabago. Kung dati ako, mahihirapan akong sumunod sa kanyang utos dahil sa pagmamataas, ngunit ngayon ay natural akong nakikipagtulungan. Sa pag-iisip na ang pinakamahalaga ay iligtas ang pasyente, nagpakita kami ng perpektong teamwork. Bilang resulta, matagumpay naming nabuhay muli ang pasyente. Pagkatapos ng insidenteng iyon, sinabi sa akin ni Dr. Kenji Tanaka, talagang malaki ang iyong paglago. Ngayon, isa ka ng tunay na medical na profesional. Hindi mo siguro maintindihan kung gaano ako kasaya nang marinig ko ang mga salitang iyon. Ang pagkilala niya ang pinakamahalaga sa lahat. Mula ng araw na iyon, naging kumbinsido ako. Ang damdamin ko ay hindi lamang simpleng paghanga o panandaliang emosyon. Ang paggalang at paghanga kay Kenji Tanaka at ang kasiyahan sa aking sarili na lumalago sa pamamagitan niya, lahat ay komplikadong nagtrabaho at naging espesyal na damdamin, ngunit nag-aatubili pa rin ako na tawagin itong pag-ibig. Ang pag-ibig ay nabuo sa isang relasyon
sa pagitan ng dalawang tao, ngunit si Kenji Tanaka ay patuloy na pinapanatili ang isang propesyonal na distansya. Kaya nagpa siya akong ayusin ang damdaming ito bilang paggalang at paghanga. Sa halip, nagpa siya akong patuloy na matuto at lumago mula sa kanya. Naisip ko na, balang araw, ay gusto kong maging isang medikal na propesyonal na katumbas niya. At umasa ako na pagdating ng panahon, maaring lumago ang aming relasyon bilang mga kasamahan o higit pa. Kaya, sa kabila ng mga pagtatangi at tsismis sa ospital, nagpatuloy ako sa aking sariling landas ng walang pagkalugi. Isang proseso ito ng paghahanap ng sarili kong kulay habang sumusunod sa landas na nilalakaran ni Dr. Kenji Tanaka. At sa prosesong iyon, natutunan ko kung ano ang tunay na medikal na propesyonal at kung paano dapat makitungo sa pasyente. Lumipas ang panahon at pagkalipas ng halos 1 taon, nakatanggap ako ng hindi inaasahang balita mula kay Kenji Tanaka. Uuwi daw siya sa Pilipinas. Dahil daw sa personal na usapin ng pamilya at kasama na rin sa pagsali sa isang bagong medikal na proyekto sa Pilipinas. Nang marinig ko ang balitang iyon, pakiramdam ko ay gumuho ang langit. Sa loob ng 1 taon, malaki ang aking paglago bilang medikal na propesyonal habang nakatrabaho ko siya. Hindi kalabisan na sabihin na ako ay naging ganap na bagong tao dahil sa kanyang impluensya. Ngunit ngayon, aalis na siya, kaya't hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Ngunit kasabay nito, napagtanto ko, ang damdamin ko para sa kanya ay higit pa sa simpleng pagmamahal, sa kasamahan o paggalang. Ang katotohanang masakit ang aking puso sa pag-iisip na aalis siya ay malinaw na ebidensya na mayroon akong espesyal na damdamin. Sa loob ng ilang araw, nag-isip ako ng malalim. Ano kaya ang dapat kong piliin? Manatili dito at ipagpatuloy ang aking career na itinayo o sumubok ng isang ganap na bagong hamon? Marami akong pinag-isipan bago ako nakapagdesisyon. Sa huli, naglakas loob akong ipagtapat kay Kenji Tanaka ang aking nararamdaman. Gusto kong sumama sa kanya sa Pilipinas. At gusto kong magsimula ng bagong buhay doon. Siyempre, natatakot din ako, ngunit mas malaki ang pagnanais kong makasama siya. Mukhang nagulat si Kenji Tanaka nang marinig ang aking mga salita. Sinabi niya na hindi magiging madali ang buhay sa Pilipinas. Maraming pagsubok dahil sa pagkakaiba ng wika at kultura. Ngunit sinabi ko na nakapagdesisyon na ako. Kaya, gumawa ako ng pinakamalaking desisyon sa aking buhay. Ang iwanan ang matatag na buhay sa Amerika at pumunta sa Pilipinas. Lahat ng aking pamilya at kaibigan ay nagulat. Tinanong nila kung bakit kailangan pang maglakbay ng ganoon kalayo. Ngunit kumpiyansa ako. Ito ang pinakamahalagang pagpili sa aking buhay. Hindi lamang upang sumunod kay Dr. Kenji Tanaka, kundi upang maranasan ang mas malawak na mundo bilang isang tunay na medikal na propesyonal. Nang sumakay ako sa eroplano patungong Pilipinas, napuno ako ng magkakaibang damdamin na halo-halong kaba at pag-asa. Bagong bansa, bagong kultura, bagong wika, lahat ay hamon, ngunit may pag-asa rin na lalo akong lalago sa pamamagitan ng hamon na iyon. Mula sa unang araw ko sa Pilipinas, sunod-sunod ang mga sorpresa. Una, ang harang ng wika ay mas mataas kaysa sa inakala ko. Nag-translate si Kenji Tanaka, ngunit may limitasyon pa rin sa direktang pakikipag-ugnayan sa mga pasyente. Ang pag-aaral ng Tagalog ang pinakamahalagang gawain, kaya nagsimula akong mag-aral ng Tagalog ng masinsinan. Nag-private lesson din ako at sumali sa language exchange program. Mahirap lalo na ang mga medical terms. Ngunit marami akong natanggap na tulong mula kay Dr. Kenji Tanaka. Magkasama kaming nag-aaral hanggang gabi at isa-isa naming natutunan, ang sistema ng medisina ng Pilipinas ay ganap na iba rin sa Amerika. Isang mabilis at tumpak na sistema at sa usaping kahusayan, marami itong mas mahusay na bahagi kaysa sa Amerika. Mas maikli ang waiting time ng pasyente at ang proseso ng konsultasyon ay organisado. Ang lalo kong hinangaan ay ang relasyon ng pasyente at pamilya. Sa Amerika, pinapahalagahan ang individual na autonomiya ng pasyente, ngunit sa Pilipinas, ang buong pamilya ay aktibong nakikilahok sa proseso ng paggamot. Buti na lang at naiintindihan ko ang pagkakaiba ng kultura at unti-unti kong nakikita ang mga benepisyo nito.
Ang kultura na nakatuon sa emosyonal na pangangalaga ang muling nagbigay sa akin ng epekto. Ang relasyon ng medikal na propesyonal at pasyente ay mas makatao kaysa sa Amerika. Pinapahalagahan ang emosyon at psikolohikal na kalagayan ng pasyente at isinasaalang-alang ang mga elementong ito sa proseso ng paggamot. Ang unang ilang buwan ay talagang mahirap. Mahirap ang wika, hindi pa sanay sa kultura, at marami akong nagawang pagkakamali. Dahil hindi ako nakakakipag-ugnayan ng maayos sa mga pasyente, nagkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan at may mga sitwasyon din na nalilito ako dahil hindi ko alam ang mga kaugalian sa medisina ng Pilipinas. Ngunit hindi ako sumuko. Dahil sa tulong at paghihikayat ni Dr. Kenji Tanaka at sa mabait na suporta ng mga kasamahan kong Pilipino, unti-unti akong nakapag-adjust. Lalo na, naramdaman kong malaki ang tulong na ibinigay ng mga nurse na buong puso akong tinanggap. Pagkalipas ng halos 6 na buwan, nakapagkomunikasyon na ako ng basic sa mga pasyente sa Tagalog. Ang prosesong iyon ay talagang mahirap. Gabi-gabi akong nagbabasa ng Tagalog materials, nagsasaulo ng medical terms at inuulit ang pagsasanay sa pagbigkas. Ang pinakamahalaga ay ang oras na si Dr. Kenji Tanaka ay nakaupo sa tabi ko gabi-gabi at isa-isa akong tinuturuan. Malinaw pa sa aking alaala ang unang pagkakataon na sinuri ko ang kalagayan ng pasyente sa Tagalog at nagbigay ng mga salitang aliw. Isang 70 anyos na pasyenteng lola na nalulungkot dahil sa mabagal na paggaling pagkatapos ng operasyon sa tuhod. Nanginginig ang aking boses habang kinakausap ko ang lola sa Tagalog. Mahirap po, pero unti-unti po itong bubuti. Tutulungan po namin kayo hanggang sa huli. Nang marinig ng lola ang aking hirap na Tagalog, bigla siyang ngumiti ng masaya at mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay at sinabing, "Salamat po." Sinabi niya na, gaano kahanga-hanga na ang isang dayuhang doktor ay nag-aaral ng Tagalog at kinakausap ako para sa akin. Sa sandaling iyon, hindi mo siguro maintindihan kung gaano ako kasaya, parang luluha ako. Mula ng araw na iyon, mabilis na bumuti ang aking Tagalog. Ang matinding pagnanais na makipag-ugnayan sa mga pasyente ang naging pinakamahusay na motibasyon. Sinubukan kong matuto ng mga mainit na salita na makakapagpagaling sa puso ng mga pasyente bago pa man ang mahirap na medical terms. Habang bumubuti ang aking wika, mas naiintindihan ko rin ang lalim ng kultura ng medisina ng Pilipinas. Ang konsepto ng malasakit, kung saan inaalagaan ng pasyente na parang miyembro ng pamilya, ay talagang kahanga-hanga. Sa Amerika, mas pinapahalagahan ang personal na privacy at pinapanatili ang distansya, ngunit sa Pilipinas, nabubuo ang tunay na ugnayan na parang pamilya sa pagitan ng medikal na propesyonal at pasyente. Lalo na, ang mga matatandang pasyente ay itinuturing ako na parang kanilang apo. Kapag nalaman nilang nahihirapan ako sa pag-adjust sa Pilipinas, ang mga pasyente pa mismo ang nag-aalala at naghihikayat sa akin. Ang ganitong init ay hindi ko naranasan sa Amerika. Nakakagulat din ang mga detalyadong pagmamalasakit na makikita sa proseso ng paggamot. Hindi lamang medikal na paggamot, kundi pati na rin ang emosyonal na kalagayan ng pasyente at ang kanilang relasyon sa pamilya ay isinasaalang-alang sa paglapit. Halimbawa, kung may pasyenteng nakatakdang operahan, binibigyan ng sapat na oras para makipag-usap sa pamilya upang mapawi ang kanyang pagkabalisa. Ang matibay na pakikipagtulungan sa pagitan ng mga medikal na propesyonal ay kahanga-hanga rin. Sa Amerika, malinaw na hati ang bawat propesyon at halos business relationship lang, ngunit sa Pilipinas, talagang nagtutulungan sila na parang isang team. Ang relasyon ng senior at junior ay mahigpit at mainit, at kapag may problema, lahat ay kusang tumutulong. Lahat ng ito ay bagong kaalaman para sa akin. Mas naintindihan ko pa na ang medisina ay hindi lamang isang teknikal na larangan, kundi isang larangan kung saan mahalaga ang pakikipag-ugnayan ng tao at emosyonal na empatiya. Nalaman ko rin na ang ganoong pag-uugali ni Kenji Tanaka sa Amerika ay nagmula sa kultura ng medisina ng Pilipinas. Ang relasyon ko kay Kenji Tanaka ay lalo pang lumalim sa prosesong ito. Sa simula, business partnership ito, ngunit ngayon ay unti-unti na itong nagiging tunay na kasama sa buhay. Ang kanyang ipinakitang maingat na pagmamalasakit at suporta habang ako ay nag-adjust sa buhay sa Pilipinas ay talagang pinasasalamatan ko.
Habang nag-aaral ng wika, siya ang aking guro. Kapag mali ang aking pagbigkas, matiyaga niya itong itinatama ng paulit-ulit at kapag nahihirapan akong isaulo ang medical terms, nakakahanap siya ng mga nakakatuwang paraan para tulungan ako. Minsan, habang nag-aaral kami hanggang gabi, mas marami kaming nalaman tungkol sa isa't isa. Ang kanyang mga kwento noong bata pa siya, ang kanyang desisyon na maging doktor, ang mga pagsubok na kanyang naranasan sa Amerika. Habang nagbabahagi kami ng personal na kwento, naging espesyal ang aming relasyon na higit pa sa simpleng kasamahan. Ipinagtapat ko rin ang aking mga kwento sa nakaraan, maging ang mga nakakahiyang alaala noong ako ay may pagtatangi. Sa pagharap sa mga pagsubok ng magkasama at sa pag-unawa sa isa't isa, nabuo ang isang espesyal na ugnayan. Kapag nagkamali ako sa komunikasyon sa pasyente, hinihikayat niya ako at sa kabaliktaran, kapag nahihirapan siya sa pag-adjust pagkatapos niyang bumalik sa Pilipinas, naaliw ko siya. Naging relasyon na nakikita namin ang aming mga kahinaan. Ang lalo kong naaalala ay ang araw na unang beses kong ipinaliwanag ang operasyon sa Tagalog. Simpleng operasyon lang iyon, ngunit labis akong kinabahan na direktang ipaliwanag sa pasyente. Nakita ko na buong pagmamalaki ang mukha ni Dr. Kenji Tanaka nang matapos ko ang paliwanag ng maayos, habang siya ay nakamasid sa tabi ko at nagbibigay ng lakas ng loob. Sa sandaling iyon, malinaw kong naramdaman na siya ay hindi lamang isang kasamahan, kundi isang espesyal na tao na buong pusong sumusuporta sa aking paglago. Nagbago ang panahon at pagkalipas ng isang taon, kinumpirma namin ang aming damdamin para sa isa't isa. Isang gabi ng tagsibol, habang pauwi kami mula sa ospital, siya ang naunang nagbukas ng usapan. Maingat niyang ipinagtapat na ang kanyang nararamdaman habang nakatrabaho ako ay higit pa sa simpleng pagmamahal sa kasamahan o pagkakaibigan. Sinabi ko na pareho rin ang aking nararamdaman. Ang paggalang at paghanga na nagsimula sa Amerika ay naging tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng buhay sa Pilipinas. Sa gabing iyon, matagal kaming nag-usap. Kinumpirma namin ang aming damdamin at seryoso kaming nag-usap tungkol sa aming kinabukasan at natural lang na nagpasya kaming magpakasal. Ang aming mga pangarap na nais naming tuparin ng magkasama, ang aming pangkalahatang layunin na makapaglingkod sa komunidad at ang pagnanais na maging mas mahusay na tao sa pamamagitan ng isa't isa, lahat ay perpektong nagtugma. Ang paghahanda sa kasal ay naging espesyal din. Nagpasya kaming isama ang lahat ng tradisyon ng Pilipinas at Amerika. Hindi madali ang paggalang at pagsasama-sama ng dalawang kultura, ngunit sa prosesong iyon, mas lalo naming naintindihan ang kultura ng isa't isa. Una, nagdaos kami ng tradisyonal na kasal sa Pilipinas. Ang karanasan ng pagsusuot ng barong Tagalog at Filipiniana at pagsasagawa ng tradisyonal na ritual ay talagang kakaiba at nakakagulat. Mas naging makabuluhan ang oras na iyon dahil buong puso akong tinanggap ng pamilya ni Dr. Kenji Tanaka. Sa direktang karanasan sa kultura ng Pilipinas, muli kong pinag-isipan ang kahulugan ng pamilya at ang halaga ng pag-aasawa. At pagkalipas ng ilang buwan, nagdaos din kami ng Western style na kasal sa Amerika. Lubos akong ipinagmalaki na maipakilala si Kenji Tanaka sa aking pamilya at mga kaibigan na nagtipon. Ang aking pamilya, na sa simula ay hindi naintindihan ang aking pagpili, ay ganap na nagbukas ng kanilang puso nang makilala nila siya. Ito ay isang espesyal na kasal kung saan ang dalawang kultura ay perpektong nagtugma. Ang init ng Pilipinas at ang kalayaan ng Amerika ay nagsama-sama at naging isang tunay na magandang kwento. Sa araw na iyon, naging kumbinsido ako. Kung kasama ko ang taong ito, anumang hamon ay masaya kong tatanggapin. Pagkatapos ng kasal, nagpasya kaming magbukas ng isang maliit na klinika sa isang residential area sa labas ng Maynila. Maganda rin ang magtrabaho sa isang malaking ospital, ngunit mayroon kaming pangkalahatang pangarap na makipag-ugnayan ng mas malapit sa mga residente ng komunidad at magbigay ng serbisyong medikal. Hindi madali ang proseso ng paghahanda sa klinika. Ang pag-unawa sa mga batas ng medisina ng Pilipinas, ang pagkuha ng kinakailangang pahintulot at ang pag-ayos ng kagamitan, ang lahat ng proseso ay komplikado.
Ngunit may tiwala ako na anumang pagsubok ay malalampasan ko kung kasama ko si Kenji Tanaka. Lalo na dahil ako ay isang dating nurse sa Amerika, kailangan ng karagdagang papeles. Para makapagbigay ng medikal na serbisyo sa Pilipinas, kailangan kong dumaan sa proseso ng pagkuha ng karagdagang lisensya. Mahirap ito, ngunit sapat na itong matiis para sa aking pangarap. Nang sa wakas ay nabuksan namin ang pinto ng klinika. Lubos kaming natuwa. Maliit man ang espasyo, ngunit ito ay isang lugar kung saan maaari naming ilagay ang aming sariling pilosopiya at mga halaga. Sa signboard, nakasulat na isang Amerikanang doktor na dating nurse at isang Pilipinong doktor na mag-asawa ang nagpapatakbo. Sa simula, hindi marami ang pasyente. May pagdududa rin sa mga dayuhang doktor at limitasyon din ang pagiging isang maliit na klinika. Ngunit hindi kami sumuko at buong puso naming inasikaso ang bawat pasyente. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang kumalat ang word of mouth. Tinawag kaming mainit na ospital at lalo na naging isang mahalagang lugar ito para sa mga pamilyang multicultural at mga dayuhang manggagawa. Malaki ang aking naitulong sa mga nahihirapan sa komunikasyon sa wika. May isang babaeng Vietnamese na asawa ng Pilipino na pumunta kasama ang kanyang anak. Hindi siya bihasa sa Tagalog at nahihirapan siyang makakuha ng maayos na serbisyong medikal sa ibang ospital. Nakapagkomunikasyon ako sa kanya sa Ingles at nakapagbigay ng detalyadong konsultasyon. Ganito rin nang may dumating na nurse na Pilipino. Nakita ko ang kanyang pagkalito dahil hindi niya maintindihan ang komplikadong medical terms at ipinaliwanag ko ito sa kanya sa malumanay na paraan. Nang makita ko ang kanyang pagpapasalamat, muli kong kinumpirma kung bakit ko ginagawa ang trabahong ito. Sa pamamagitan ng mga karanasang ito, mas naintindihan ko ang tunay na kahulugan ng medisina. Napagtanto ko kung gaano kahalaga ang komunikasyon at pag-unawa sa pagitan ng mga tao, hindi lang ang paggamot sa sakit. Malaki ang naitulong ng aking iba't ibang kultural na background sa ganitong uri ng trabaho. Nang maging stable ang klinika at lumipas ang halos isang taon, nagkaroon kami ng espesyal na balita. Buntis ako. Hindi mo siguro maintindihan kung gaano kahanga-hanga ang magkaroon ng bagong buhay sa Pilipinas. Sa panahon ng pagbubuntis, nagpatuloy pa rin ako sa pagtatrabaho sa klinika. Siyempre, sa abot ng aking makakaya, ngunit hindi ko kayang ihinto ang pag-aalaga sa mga pasyente. Sa halip, lalo kong pinahahalagahan ang mga pasyente dahil sa katotohanang mayroon akong dinadalang buhay. Espesyal din ang karanasan sa panganganak sa Pilipinas. Iba sa Amerika, ang kultura ng pangangalaga, ang detalyadong pagmamalasakit ng pamilya at ang pagpapala sa bagong buhay, lahat ay bagong kultural na karanasan para sa akin. Sa wakas, noong tagsibol, isinilang ang aming unang anak, isang malusog na lalaki. Sa proseso ng pagbibigay ng pangalan, labis kaming nag-isip. Gusto namin ng pangalan na naglalaman ng kahulugan ng Pilipinas at Amerika. Sa huli, pinangalanan namin siyang Kaito. Ginamit namin ang Japanese characters para sa Hope at Ocean. Nais namin na hindi siya mawalan ng pag-asa at mamuhay ng matatag sa anumang pagsubok. Kasabay nito, ito ay isang pangalan na natural na matatawag sa parehong kultura. Nang hawakan ko ang aking anak at tumayo sa harap ng klinika, malalim ang aking nararamdaman. Habang nakatingin sa aking anak sa ilalim ng signboard ng ospital, binalikan ko ang aming naging paglalakbay. Ang lahat ng proseso mula sa pagiging isang nurse sa Amerika na puno ng pagtatangi hanggang sa muling pagkabuhay bilang isang tunay na medikal na propesyonal sa Pilipinas ay umikot sa aking isipan na parang isang pelikula. Sa sandaling iyon, nakakuha ako ng mahalagang pagkaunawa. Nagbago ako hindi lamang dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa paggalang. Ang paggalang kay Dr. Kenji Tanaka ang nagpabago sa akin, at ang pagbabagong iyon ang naging tunay na pag-ibig. At ngayon, pakiramdam ko ay sa wakas ay naging tunay na nurse ako. Sa teknikal na aspeto, sapat na akong may kakayahan noon, ngunit ang pagiging isang tunay na nurse na nag-aalaga ng pasyente nang may puso ay nangyari nang dumating ako sa Pilipinas. Hindi, sa totoo lang, dapat kong sabihin na naging isang doktor ako na nag-aalaga ng tao. Habang lumalaki si Kaito, patuloy ding lumalago ang aming klinika
Nakakuha kami ng tiwala ng mga residente ng komunidad at mas marami ng pasyente ang bumibisita. Lalo na, naging isang mahalagang espasyo ito para sa mga pamilyang multicultural at mga dayuhan. Nais kong lumaki ang aking anak at maging ipinagmamalaki ang klinika na ito. Nais kong maintindihan niya kung anong damdamin ang inilalaan ng kanyang ina at ama sa pag-aalaga sa mga tao at na ang medisina ay hindi lamang isang propesyon kundi isang misyon. Kaya, nagsimula ako ng isang ganap na bagong buhay sa Pilipinas. Mula sa pagiging nurse hanggang sa pagiging doktor, mula sa pagiging Amerikana hanggang sa pagiging asawa ng isang Pilipino at hanggang sa pagiging ina ng isang anak. Hindi madali ang lahat ng pagbabago, ngunit sa prosesong iyon, natagpuan ko ang tunay na kaligayahan. Ang bagong buhay na aking itinatatag kasama si Kenji Tanaka, ang oras ng pamilya kasama si Kaito, at ang kasiyahan na nararamdaman ko habang inaalagaan ang mga pasyente. Lahat ng ito ay mahahalagang halaga para sa akin na hindi kayang palitan ng anuman. Hindi ko pinagsisihan ang pagtalikod sa matagumpay na career sa Amerika. Sa halip, sa tingin ko, dahil sa desisyon na iyon, kaya posible ang aking kaligayahan ngayon. Ito ay isang pagkakataon upang lumago bilang isang tunay na medikal na profesional at bilang isang tao. Patuloy kong tatahakin ang landas na ito. Umaasa ako na ang mundo na makikita ni Kaito kapag siya ay lumaki ay magiging mas mainit at mas mapagbigay na lugar. At kami ng aking asawa ay patuloy na maglalaan ng aming sarili sa pag-aalaga sa mga tao. Iyan ang aming piniling paraan ng pamumuhay at ito ay isang paniniwala na hindi magbabago.